dahil nasara nga yung tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo at lahat ng produkto ng petrolyo. Kaya kailangan natin, mula nung nagsimula ito February 28. The next day, ay nagmi-meeting na kami. Sinimula na namin, sabi namin, tiyak ito. Kahit umakyat kaagad ang presyo ng langis, kaya sabi namin, hanggat may gera, itong presyo ng langis ay mananatiling mataas. Kaya mahihirapan ngayon ang taong bayan dahil alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis ay malaking perwisyo sa ating mga kababayan at sa lahat ng bagay. Kaya gumawa kami ng plano kung ano ang mga kailangan gawin upang pagaangin naman ang magiging epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Kaya simulan ko sa mga bagay dahil although meron tayong mga report, nakita naman ninyo kung nung ako ay pumunta sa PITX sa terminal para kausapin at ang mga bus operator, magbigay ng kaunting tulong sa kanila upang naman hindi naman masyadong itataas ang pamasahe. At nakapagbigay na rin tayo sa mga transport workers ng mga tulong. At para makumpleto lamang ang kaalaman ng ating mga kababayan, kaya't ako nandito upang ma-report sa inyong lahat kung ano na ang aming ginagawa. Ang nagawa na natin, unang-una, ang una naming na pinag-aalala ay ang ating mga OFW. Dahil talaga sila, nasa lugar sila ng gera mismo. Kaya delikado ang kanilang seguridad at delikado ang kanilang buhay. Hindi lamang ang kanilang hanap buhay, kundi mismo ang buhay nila. Kaya mabuti na lang at maganda ang relasyon natin sa mga Middle East countries kung saan nandun ang karamihan ng Pilipinong nagtatrabaho. Mabuti na lang at magandang relasyon natin at kinakaibigan natin silang lahat at very appreciative ang mga host countries sa ating mga workers dahil nga sinasabi nilang napakagaling at napakaganda ang kanilang ginagawa ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila kaagad at tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Unfortunately, kahit na sa lahat ng ating nagawa, nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan, ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver na sawi naman ang caregiver na Pilipina. So yun ang una nating naging casualty. At patuloy naman ang aming ugnayan at para sinasabi, kasi marami nagpaplano, pwede kami, lulusot kami, aalis kami. At sinabi ko kagad sa kanila, wag muna, dahil hindi natin alam ang sitwasyon. Makinig tayo sa mga local authorities, yung mga tiga doon, ang mga pamahalaan nila. At magtanong tayo, kailan ba safe na makalabas? Kailan ba lilipad ulit ang mga eroplano? Kailan ba kami makapag-charter ng eroplano upang maiuwi ang aming mga kababayan na nagnanais umuwi? At sa pag-ugnayan na yan, dahan-dahan nakagawa tayo ng sistema para maiuwi ang ating mga kababayan na nagnanais umuwi. Meron pa rin talaga na sinasabi na hindi naman daw nila, hindi ang pakiramdam naman nila ay safe naman daw sila. At sige, nasa sa kanila yun. At ngunit yung mga iba ay talagang naririnig na raw yung bomba. Doon malapit doon sa kanilang tirahan. Yung kwento ng mga nakausap ko, yung mga nakauwi
ganun na nga. Ang nakakaawa, yung mga mas may edad na, lalong-lalo na yung mga maliliit na bata. Dahil siyempre, kahit anong mangyari, nakakatrauma yun. Ang mahirap sa bata, kahit tayo kaya natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Kaya natin ipaliwanag, this is what's happening, may gera dahil sa ganito. Sa pagbata, ang hirap maipaliwanag, basta't natatakot na lang sila. And so this is the problem that we were facing. So this was the initial problem, and this is the first concern that we addressed. And since the time that we have set up the systems for repatriation, we have already nakauwi na ang mahigit 2,000 OFW, mahigit 16,000 na ang nakatanggap ng tulong. Ito sa pamamagitan ng pagkain, ng tirahan, medical care, transportasyon, financial support. Ito ang mga nakauwi, meron din tayong ibinibigay doon sa ating mga kababayan na nandoon pa rin at nangangailangan ng ating tulong. At hindi natin ititigil ito. Patuloy ito ang ating pagpauwi ng ating mga kababayan at nakaapat na tayo na charter flight na nakauwi. At ito hindi lamang galing sa isang lugar, kung hindi pinupuntahan ito sa iba't ibang bansa, nagkikita-kita sila sa isang lugar, sabay sasakay ng eroplano bago iuwi dito sa Pilipinas. Patuloy natin yung ginagawa ito at hindi pa kumpleto sa 2,000 na naiuwi natin, kulang pa, meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung ilang unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yung ba ay mga militar o yung ba ay civilian. Baka magka-problema, magka-misencounter kung tawagin. Ngayon, tinitiyak natin na lahat ng movement ay cleared by the local authorities para lahat sila ay maging safe. At ito ay patuloy natin ginagawa. We are chartering flights. We started with 1 a week. I start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipad. At meron iba diyan na sumasakay sa commercial, meron yung iba sinasakyan yung ating mga chartered na eroplano. And we will continue to do this until the war ends or until we have repatriated all of our nationals back home here to the Philippines.